Dear Lady Love TV, Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang ika-20 bahagi. Wala akong maintindihan simula kanina pa sa seminar. Puro na lang si Maris ang nasa isip ko. Gusto kong matapos na kaagad ito para mapuntahan ko na siya. Kanina pa ako tingin ng tingin sa relo. Magtatanghalian na pero hindi pa rin natatapos ang seminar. Hindi na ako mapakali. Gusto ko na ulit siyang makita at mayakap. Natatakot ako baka mamaya pagbalik ko sa kwarto ay wala siya at baka bumalik na naman siya sa US. Mag-aalauna na nang matapos ang seminar at mabilis akong tumayo sa aking kinauupuan. Ngunit hindi pa ako nakakahakbang ay may humawak na sa aking braso. Why? Hinarap ko si Trisha at tiningnan ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Unti-unti naman niyan tinanggal ang kamay niya sa pagkakahawak. Sabay tayong kumain sa baba. Pilit siyang umiti. Sorry, pero naghihintay sa akin si Maris. Tatalikod na sana ako nang muli siyang magsalita. Pag nakita ko kayong magkasama, anong iisipin ng mga tao sa'yo? You're famous Dr. Mark. Baka hindi mo alam. Panigurado maraming nakakakilala sa'yo dito. Ngumisi lang ako sa kanya at hinarap siya. The hell I care. Kaya kong sabihin sa kanila ang totoo. Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Bakit kailangan mong gawin to? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo ha, Mark? Napapikit ako ng mariin sa kanyang sinabi at muli siyang tinitigan. Kailangan ko pa rin bang ulitin sa'yo na si Maris lang ang mamahalin ko at siya lang wala nang iba. Pero iniwan ka niya. Pinalikan niya ako. So gano'n na lang yun? Bumalik lang siya, okay na? Napatawad mo na agad nang hindi mo alam ang dahilan niya? Ikaw ba? Alam mo ba ang dahilan at sinabi mo yan? Natigilan siyang bigla at mataman lamang siyang nakatitig sa akin. Wala kang karapatang sabihin yan dahil wala kang alam. Tumalikod na ako para umalis sa conference room. Hindi pa ako nakakarating sa may pintuan ay niyakap niya na ako mula sa aking likuran na ikinagulat ko. Mark, bakit hindi na lang ako ang mahalin mo? Kaya ko rin naman na maging si Maris eh. Mahal na mahal kita, Mark. Tinanggal ko ang kanyang mga braso sa pagkakayakap at hinarap siya. Si Maris ay si Maris lang. Wala siyang katulad. Pagkasabi ko lang iyon ay tumalikod na rin ako at iniwan na siya. Hindi ko naman siya nakitang ganito noong una pa lang. Maayos ang pakikitungo niya sa akin at nabaitan naman ako sa kanya. Kaya mabilis ko siyang nakapalagayan ng loob. Kaso habang lumilipas ang mga araw, ay nakikita kong parang iba ang pakikitungo niya sa akin. Sobrang caring, sweet na hindi naman niya ginagawa sa ibang nakakasalamuha niya at palagi nakadikit sa akin. Kaya yung ibang mga doktor at nurse sa ospital ay napagkakamalan kami magkasintahan dahil sa madalas kami magkasama at lagi pang nakikitang lumalabas at kung minsan ay nakikita rin kami sa bar. Kaya nung mga oras na yon ay iniiwasan ko na siya dahil ayoko magka-issue kahit kanino mong babae dahil baka ma-misunderstood na naman ni Maris yun. Alam kong may dahilan kung bakit hindi ka agad siya nakabalik. At mas lalo pa ako nagalit nung lumabas ang magazine na kaming dalawa ni Trisha ang cover nun. At mas nakakagimbal pa ang nakasulat doon. Paano ko ipapaliwanag kay Maris ang tungkol doon? Ayokong umalis ulit siya. Lalo pang alam kong siya si Lee. Sinabihan ko na si kuya na wag muna niyang sabihin kay Maris na siya yung matagal ko nang hinahanap at siya rin yung first love ko. Dahil gusto kong ako mismo ang magsabi noon sa kanya. At hindi ko na siya hahayaan pang umalis. Dali-dali akong tumungo sa aking kwarto kung saan naghihintay sa akin si Maris. Ilang beses akong kumatok pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Kumatok pa ulit ako pero wala pa rin. Kinabahan naman akong bigla. Iniisip kong baka umalis na naman siya. Sunod-sunod akong napamura at isinandal ang noo ko sa may pinto ng aking kwarto. Ilang segundo pa ay narinig ko ang pagpihit ng seradura kaya medyo napaatras ako. Napalunok ako nang makita si Maris. Nakaroba ito at halatang kaliligo lang. Napaiwas naman ako ng tingin dito at ganon din siya. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ako. Naligo muna ako. Kala ko kasi mamaya ka pa. Nauutal niyan saad nang hindi man lamang ako tinitingnan. Lihim naman akong napangiti dahil nakita kong namumula siya. Magbihis ka na muna. Kakain tayo sa baba. Okay. Nagtungo na kaagad siya sa banyo para magbihis. Naupo naman ako sa gilid ng kama at hinihintay siyang matapos. Napaangat naman ako ng tingin nang lumabas na siya ng banyo. Napataas ang kilay ko na makita ang kanyang suot at hinagod siya ng tingin. She's wearing a mini floral dress at medyo kita yung likod
at above the knee lang. Napabuntong hininga lang ako at yumuko saglit na ikinataka niya. Why, pangit ba? Tumingin naman ako sa kanya. No, anong problema? Change your clothes. Napaawa ang kanyang labi dahil sa utos ko. Ayoko maraming titingin sa'yo, dapat ako lang. Hindi siya kaagad nakapagsalita at napakurap-kurap pa. At inaasan lang niya ako ng kilay. Magsasalita na sana siya nang lapitan ko siya at bumulong sa kanya. Magpapalit ka o gusto mong parusahan na kita ngayon? Mamili ka. Nakita ko naman ang kanyang pagkagulat at ngumisi naman ako sa kanya. Magpapalit na ako. Okay, good. Nakita ko pa siyang umirap bago tumalikod para magpalit. Ilang minuto pa ay nakapagpalit na rin siya. Nakadress pa rin siya ng mga may manggas at medyo mahaba na ito. Kaya naman napangiti ako. Hinawakan ko siya at pinagsalikop ang aming mga kamay bago lumabas ng kwarto. Tahimik lang kaming nakasakay sa elevator. Naririnig ko pa ang kanyang ilang pagbuntong hininga. Are you okay? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Oo. Nakita ko pang mariiniyang kinagat ang ibabang labi niya. Ngayon pa lamang parang gusto ko na siyang halikan dito sa elevator. Katulad nung dati pero nagtitimpi lang ako. Ayoko siyang biglain dahil alam kong hindi pa kami nagkakalinawan. Stop biting your lips please. Baka hindi ako makapagtimpi. Pabulong kong sabi sa kanya kahit na dalawa lang kami sa loob ng elevator. Ha? Tumingin siya sa akin ng nakatingala. Sabay bukas naman ng elevator. May restaurant naman sa loob ng hotel kaya doon na lang din kami kumain. Nakita pa namin ang ilang mga kasama namin doktor. Pati na rin si Trisha na nakatingin din sa amin. Pagkapasok namin sa loob ng restaurant. Nakita ko pang bumaba ang tingin nito sa magkahawak naming kamay ni Maris at hinigpitan ko pang hawak sa kanyang kamay. Tinawag naman ako ng isang doktor na kakilala ko rin at lumapit kami sa kanilang mesa. Doc Mark? Tawag sa akin ni Doc Hernandez, isang neurology. Nasa katabi namin siya at si Trisha na nakamasid lang sa amin. Doc Hernandez, kinamayan ko naman siya. Dito na kayo maupo sa amin. Alok niya at pinaghila ko naman si Maris ng upuan at tumabi na rin ako sa kanya. Who is she, Doc Mark? Tanong ni Doc Hernandez na makaupo na kami. Kaharap namin siya at si Trisha. Katabi ko naman si Maris. She is Maris Lee Briones, my fiancé. Kita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagkagulat ni Maris. Samantalang ako ay nakatingin lang sa kanila na halata rin ang pagkagulat. Oh, I thought Dr. Trisha is here. No, she's not. Putol ko kaagad sa sasabihin ni Doc La Rosa. Isa din sa mga kasamahan namin sa seminar. Kita ko naman ang pagkapahiya ni Trisha na nagyuko na lang ng kanyang ulo. Iyon kasi ang nakalagay sa magazine kaya akala namin si Dr. Trisha yung... Tumingin muna si Doc Hernandez kay Maris bago nagbalik ng tingin sa akin. Well, anyway, na-misunderstood lang siguro nila yon. Nice meeting you, Miss Briones. Nakangiting bati ni Doc Hernandez. Nice meeting you rin po. What do you want to eat? Bulong ko sa kanya. Ikaw? Pareho pa kaming nagulat. Ikaw nang bahala. Napapikit pa siya at umiwas ng tingin sa akin na siya namang ikinangiti ko. Later babe, do what you want for me. Paos kong sabi sa kanya. Bago pa siya nakasagot ay tinawag ko na ang waiter at umorder na kami. Tahimik lamang kaming kumakain at minsan ay kinakausap din ako ng mga kasama naming doktor. Ramdam ko rin ang simpleng pagtitig sa amin ni Trisha na ipinagsawalang bahala ko na lang. Si Maris ang mahalaga ngayon. Natapos na kaming kumain ay nagpaalam na kaming mauuna ng umalis. Maging sa elevator tahimik lang kami at hawak ko ang kanyang kamay. Pagkapasok namin sa kwarto ay hinapit ko kaagad ang bewang niya at niyakap ng mahigpit. Namiss ko siya ng sobra. Ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang leeg at narinig ko pa ang kanyang pagsinghap. I miss you babe, bulong ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang mga palad niya sa aking likod na unti-unti ring yumayakap sa akin. Pinatakan ko naman siya ng mga halik sa kanyang leeg at puno ng tenga na ikinagulat niya at naitulak akong bigla. I'm sorry, kala ko ba mag-uusap tayo? Wika niya nang hindi makatingin ng diretsyo at kita ko ang pamumula niya. Hindi ba sabi ko sa iyo paparusahan kita? Ang tagal mo kasing bumalik. Hindi ka agad siya nakapagsalita at mataman lamang na nakatitig sa akin. Sige, mag-usap tayo pero maliligo muna ako. Napaawang naman ang kanyang mga labi sa gulat. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita at tumalikod na ako at tinungo ang banyo. Narinig ko pa siyang bumulong ng lihim at ikinangiti ko naman. Gosh, anong klaseng parusa ang gagawin niya? Mahinang wika ni Maris sa kanyang sarili. Wala na si Mark sa kanyang harapan ay tulala pa rin si Maris
at nakatitig sa pintuan ng banyo kung saan pumasok si Mark. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at hindi pa rin nawawala ang bilis ng pagtibok nito. Paruot pa rito ang lakad niya dahil sa sobrang kaba. Dahil ito yung pangatlong pagkakataon na makakasama niya ulit si Mark sa isang kwarto lang. Ito na yata yung sinasabi ni Leo. Umiling-iling siya dahil sa kanyang naiisip. Narinig niya nagring ang kanyang cellphone at kaagad niya itong kinuha sa bag. Nakita niyang si Leo ang tumatawag. Huminga muna siya ng malalim para hindi mahalatang kabado siya bago niya ito sinagot. Yes, Leo. Oh, mukhang masaya na tayo Nadiligan ka na? Che, tigilan mo nga ako. Hindi pa nga kami nakakapag-usap Napairap naman siya at narinig pa niya ang malakas nitong pagtawa. Ay, hindi pa ba? Ang bagal naman niya. Napapailing na lang si Marie sa sinasabi ng kaibigan. Ano palang sabi ni Kuya? Tinatanong, ka ba niya? Ayun, masaya si Papa at good luck daw sa'yo. What? Sinabi niya yon? Joke lang, Bax. Ang sabi lang niya, sana raw pag uwi mo, abotenga na raw yung ngiti mo, hindi yung peking ngiti. Marahan namang tumawa si Leo at napangiti naman siya dahil sa sinabi ng kuya niya. Simula noong mangyari kay John at iwan niya si Mark ay hindi niya na alam kung paano tumawa ng totoo. Nagpapasaya naman siya ng mga kaibigan niyan si Leo, pero iba rin ang kaligayahan na nanggagaling sa puso mo. Sige na Leo, mag-usap na lang tayo pag uwi ko. Okay Bax, don't forget may pasalubong, okay? Oo na po. Nakangiti niyang wika sa kaibigan sa kabilang linya. Ingat ka dyan Bax, I love you. Napangiti naman siya. Nasanay na si Maris na sabihan siya ng gano'n ni Leo kapag magkausap sila sa telepono. Dahil sa simpleng salita niyang yon, ay napapagaan na niya ang kalooban ni Maris. Dahil sa iba naman ang katauhan nito, ay okay lang naman yun sa kanya. Okay, I love you too. Who's that? Napagit lang naman siya at muntikan nang mabitawan ng kanyang cellphone sa pagkagulat. At humarap bigla kay Mark. Nakataples ito at nakasuot lang ng boxer shorts at medyo basa-basa pa ang buhok ng lapitan si Maris. Nakailang lunok siya nang dahan-dahan naman itong lumapit na siya. Nang paatras ito. I'm asking you, Miss Briones, who's that you're talking with? Kanina babe ang tawag sa akin tapos ngayon Miss Briones na lang. Bulong niya sa kanyang isipan. Ano kaibigan ko? Pagkasabi niyang iyon ay siya namang paglapat ng likod niya sa malamig na pader. Akmang lalakad sana siya palayo para makaiwas, pero biglang tinukod ni Mark ang dalawang kamay nito sa pader upang siya ay makulong. Buwaba pa ang bahagya si Mark upang siya ay magpantay. Pigil hininga naman ang ginagawa ni Maris dahil konting galaw lang niya ay mahahalikan na siya ni Mark. Diyos ko naman, bakit ang hilig niya magkulong ng ganito? Mamamatay yata ako sa nervyos Isang taon na akong nawala kaya hindi ako sanay sa pagiging ganito niya. Bulong naman niya sa kanyang sarili. Kaibigan bumaba naman ang kanyang tingin sa hawak ni Maris na cellphone at kita niya pa doon ang pangalan sa screen dahil hindi pa nito ibinababa ang tawag. Napatingin din si Maris sa kanyang cellphone. Leo? Napataas naman ang kanyang isang kilay at kita ang inis sa kanyang mga mata. At halatang nagsiselos ito. Dahil sa inis, pinindot ni Maris ang loudspeaker dahil hindi pa naman binababa ni Leo ang tawag at alam niyang nakikichismis lang ito dahil sa narinig niya. Hello Leo, bungad ni Maris na hindi inaalis ang titig kay Mark. Narinig pa niya ang pagtawa nito ng malakas. Alam niyang naririnig nito ang mga sinabi ni Mark. Hay nako. Marisa, mukhang nagjijelly ang jowa mo Sabihin mo sa kanya hindi tayo talo dahil pareho tayong babae. Ew, kaya ko magkagusto sa'yo no, kadiri. Tili naman ni Leo. Hindi na nagsalita si Maris at pinatay na rin ang tawag. Nakita naman niya ang paglambot ng itsura nito at pagbuntong hininga. I'm sorry, sabi niya habang nakatitig kay Maris. Umiwas naman siya ng tingin dahil hindi niya nakaya pang makipagtitigan pa kay Mark dahil pakiramdam niya ay anumang oras malalagutan siya ng hininga. Let's talk. Paus niyang saad. Hindi pa rin tumitingin si Maris. Look at me babe, please. Pagsusumamo niya kaya napalitan ito ng pangamba. Napilitan siyang tingnan si Mark. Sobrang lapit na mukha nila sa isang galaw lamang ay mahahalikan kanya na. Now explain. Explain everything simula sa umpisa. Mahinahon niyan sabi na hindi pa rin inaalis ang tingin niya kay Maris. Naaamoy pa niya ang bango ng hininga nito. Paano naman ako makakapagpaliwanag nito kung ganito kami kalapit? Shit naman, papatayin yata ako nito sa nervyos Pwede bang wag naman ganito ang ayos natin para naman makapagsalita ako ng maayos? Nauutal niya sabi kay Mark. Ngunit kinisihan lamang siya nito at hindi natinag sa ayos nila. So wala pa akong choice.
Bulong niya ulit sa kanyang sarili. Tumikim muna siya bago nagsalita. Nung araw na pinuntahan ako sa ospital, yun din ang araw na inatake ako. Nagbaba ng tingin si Maris nang sabihin niya iyon kay Mark. And then, bakit hindi ka nagpakita sa akin nun and you accused me that I cheated on you na niloko kita? What really happened that day? Nagangat ulit si Maris ng tingin at naghintay si Mark na isasagot niya. I already heard you're talking to someone on the phone. Napakunot naman ang noo ni Mark. What have you heard? Tila may idea na si Mark pero gusto pa rin niyang marinig ito mula sa kanyang kasintahan. Sinabi mo na ano? Paano ko ba sasabihin sa kanya na gayong alam ko na ang totoo? Gosh, nakakahiya. Napapikit ako ng mariin at parang ayaw niya nang sabihin ito kay Mark. I'm waiting, babe. Inip na saad ni Mark sa kanya. Sinabi mo na I love you and I miss you. Kaya akala ko ano, that's my mom. Sagot ka agad ni Mark kay Maris. I know, nakayuko naman na yung wika. How did you know? Your cousin told me. And you believe him? May ibig sabihin niyang tanong kay Maris na ikinataka niya. I don't know what to say, Maris. Unti-unti namang lumayo si Mark. Hindi mo ko kinumpronta about doon sa issue na yon. Wala akong kaalam-alam, Maris. You have no idea what I went through. Pinasadahan muna niya ng kanyang dila ang ibabang labi at saka muli nagsalita at tinitigan si Maris. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na sana bumalik ka na para masabi ko sa iyo na mali ang iniisip mo. Tapos ngayon malalaman ko na ganun lang pala yon dahil sa narinig mo. Hindi mo ako masisisi, Mark. Kahit naman sino ganun ang iisipin. Sana tinanong mo muna ako para maipaliwanag ko sa iyo. 1 taon ako nangulila sa iyo, Maris. Halos mabaliw ako kakaisip kung paano kita niloko. Halos mapapikit naman si Maris sa mga sinabi sa kanya ni Mark. Alam niya nagkamali siyang iwan ito at hindi man lamang hinayaang magpaliwanag. Hindi niya mapigilan pang mapaiyak habang siya ay nakayuko. Kita naman niya mula sa kanyang paanan ang unti-unting paglapit sa kanya ni Mark. Inangat nito ang kanyang baba at hinarap ito sa kanya. Promise me you won't leave me again. Mahina nitong sabi habang pinupunasan niya ang daloy ng luha ni Maris sa kanyang pisngi. Tumango lamang siya bilang tugon. Can I kiss you? Paalam ni Mark sa kanya. Bigla namang kumalabog ang dibdib ni Maris sa sinabing iyon ni Mark, kaya wala sa sarili siyang tumango. Ngumiti naman sa kanya si Mark at unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Bumulong muna ito sa kanya bago lumapat ang labi sa kanyang mga labi. Alam mo bang kaninang-kanina pa ako nagpipigil sa'yo? Napaawang lang ang labi ni Maris at daw na siya nito biglang hinalikan. Hindi niya kaagad natugon dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Hinayaan lamang niyang gumalaw ang labi niya sa kanyang mga labi. Open your mouth, baby, sabi ni Mark na saglit humiwalay sa kanyang mga labi. Hinalikan siya nitong muli at doon na siya nagpikit at unti-unti ring tumugon sa mga halik nito. Kinawit niya ang kanyang braso sa leeg ni Mark. Ang dalawang kamay ni Mark ay nakahawak sa kanyang bewang at marahang pinipisil. Hindi na malay ni Maris na naihiga na pala siya nito sa malambot na kama at nasa ibabaw niya ito. Dumako naman ang mga halik nito sa kanyang leeg na siyang ikinasinghap nito. Sinipsip nito ang kanyang leeg na akala mo'y vampira. Doc Mark, tawag nito kaya napaangat si Mark ng tingin. Why? Anong ginagawa mo? Remember what I told you on the elevator? That I'm gonna mark you there? Turo nito sa leeg ni Maris. And you're mine now. Nanlaki ang mga mata ni Maris at marahang hinampas niya ito sa braso. Bakit kasi sa leeg pa? Ang daming makakakita eh. Reklamo niya kay Mark at sinaman niya ito ng tingin. Mahina namang tumawa si Mark. Saan mo ba gusto? Diyan ba? Turo nito sa kanyang dibdib, gamit ang mata. Nakita naman ni Mark ang pamumula ni Maris na ikinangiti niya. Maybe later or napahinto muna siya saglit sa kanyang sasabihin at tinitigang maigi ang kasintahan. If you're ready to give yourself. Nakailang lunok si Maris dahil sa sinabi ni Mark. Hindi makapagproseso maigi ang kanyang utak dahil sa kanyang kabang nararamdaman ngayon. Hahalikan pa sana siya ulit ni Mark nang biglang magring ang cellphone nito sa ibabaw ng side table. Narinig pa ni Maris ang mahinang mura nito na siya namang ikinatawa niya at napatingin naman si Mark sa kanya nang hanggang ngayon ay nasa ibabaw pa niya. What? Sagutin mo na kaya muna yung telepono, baka importante. Okay, we're gonna continue this later. Ha? Bago pa siya makasagot, ay mabilis nang bumangon si Mark at kinuha ang kanyang cellphone. Nakita nitong ang pinsan lang pala niya ang tumatawag. Kaya napabuntong hininga na lamang siya sa inis. What? Lumayo muna siya ng bahagya kay Maris. Do you like my surprise? Pinuntahan mo siya? Of course, para hindi mo na ko istorbohin. Siguro naman hindi ka na lagi laman ng bar niyan. Pangaasar ni Will sa kanya. What did you tell her? Sinabi ko lang sa kanya kung nasaan ka at syempre sinabi ko rin yung tungkol sa inyo ni Dr. Tricia. Fuck Will, anong sinabi mo?
May diing saad nito sa pinsan. Narinig naman nito ang malakas sa pagtawa ni Will. Sinabi ko lang sa kanya kung hindi siya pupunta dyan baka tuluyan ka ng maagaw ni Dr. Tricia. See, effective naman hindi ba? Napabuntong hininga na lamang siya at napahilot sa kanyang batok. Minsan naiinis siya sa kapiliuhan ng kanyang pinsan pero nagpapasalamat siya sa pagiging pakialamero nito. Dahil sa kanya ay nagkausap sila ni Maris at magkasama sila ngayon. Well, thanks anyway. Nahihinaya niyang turan sa kanyang pinsan. What did you say, Mark? Tumawa ito ng pagkakainasar si Mark. Sige na, busy ako ngayon. Wow, busy? Naka-home base na ba bro? Shut up, Will. Mahina niyang sabi upang hindi marinig ni Maris. Hindi naman mapigilan ni Will ang pagtawa. Bro, good luck. Taniman mo na para wala nang kawala. Binaba na kaagad niya ang tawag dahil baka kung ano na naman ang kapilihan sabihin nito sa kanya.